Isang lungsod na tinatawag na Santa Rueda, ipinatupad ng gobyerno ang tinatawag na gabi ng paglilinis. Isang beses kada taon, tuwing ika-13 gabi ng Agosto, lahat ng krimen ay legal mula alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Walang pulis, walang ambulansya, walang batas. Ang sino mang mabuhay hanggang umaga ay ligtas, ngunit ang sino mang mamatay ay ituturing na sakripisyo para sa kapayapaan ng bayan. Si Ramon, isang batang ama, ay hindi sang-ayon sa batas na ito. Ngunit wala siyang magawa. Ang pamilya niya, ang asawa niyang si Liza at anak nilang si Gabby, ay naninirahan sa mismong gitna ng lungsod. Alas 6:30 ng gabi, nagsara na sila ng bintana, inilak ang pinto at nagdasal. Sa labas, naririnig na nila ang mga sigawan, putok ng baril at halakhak ng mga kapitbahay na parang mababaliw. At pagdating ng alas 7, biglang bumukas ang malalaking speaker sa bawat kanto. Mga mamamayan ng Santa Rueda, ang lahat ng krimen ay legal mula ngayon hanggang bukas ng umaga. Magsaya, maglinis. Habang nakasilip sa bintana, nakita ni Ramon ang isang grupo ng mga nakamaskara, may dalang palakol at sulo na pumapasok sa bahay ng kapitbahay nila. Rinig na rinig niya ang mga sigawan sa loob at maya-maya ay may katawan ng iniitsa sa kalsada. "Liza, ilayo mo si Gabby!" Bulong niya nanginginig. Ngunit bago pa sila makapagtago, may malakas na kalabog sa kanilang pinto. "Ramon, alam naming nandyan ka. Buksan mo." Pamilyar ang boses. Si Mang Efren, dating konsehal ng barangay. Siya ang leader ng grupo. Hindi lahat ng mamamatay ay basta biktima. Ang ilan ay pinipili. Sa katunayan, matagal nang nakalista ang pangalan ni Ramon. Noong nakaraang taon, siya ang nag-report ng katiwalian ni Mang Efren at ngayong gabi, legal ang paghihiganti. Hindi lang ito laro, Ramon. Ito'y hustisya. Nabasag ang pinto. Nagtakbuhan sila pataas, nagtago sa kwarto. Dinampot ni Ramon ang lumang baril ng kanyang ama. Isa-isa, pumasok ang mga nakamaskara, may dalang itak. Nagpaputok siya, 1, 2, 3. Bumagsak ang 2 ngunit marami pa ang sumunod. Si Liza ay napasigaw habang tinabig ang anak papasok sa aparador. Naramdaman ni Ramon ang matalim na tama ng itak sa kanyang braso. Dumugo ito ngunit lumaban siya, nagpakawala ng huling bala. Sa gitna ng dilim at ingay, isa-isa silang natumba. Ngunit nang akalain niyang ligtas na sila, nakita niyang si Mang Efren ay nakatayo pa rin, nakangiti, hawak ang dugo ang maso. "Hanggang umaga pa tayo, Ramon," sabi nito. Pagsapit ng alas 7 ng umaga, tumigil ang lahat. Ang mga nakaligtas ay lumabas ng bahay, duguan ngunit buhay. Ang mga patay ay iniwan sa kalsada, parang basura. At sa gitna ng kalsada nakita si Ramon, duguan, nanginginig, yakap ang anak niyang si Gabby. Buhay siya, ngunit wala na si Liza. Sa mga mata ng bata, isang gabi iyon na hindi niya malilimutan. At sa susunod na taon, alam niyang darating muli ang gabi ng dugo.